Amen. Praise the Lord. Ha? Tumayo pa lang sila rito. Blessing na sa akin yun eh. Amen. So, and I know na sa inyo rin po, blessing po yan. Magandang gabi po sa inyong lahat. So, ako po'y nagsikap dahil ilang panahon din tayong hindi magkakasama. Bagamat kahit wala naman po ako sa ibang bansa, madalas naman talaga tayong hindi nagkakasama. Ano po? But I just want you to feel na gusto kong bago ko umalis, makapag-iwan po ng mensahe na kung saan po pwedeng maging hamon at kalakasan po ng bawat isa sa atin. But before I preach ngayon pong gabi ito, actually po medyo ligalig yung isip ko dahil nga kanina doon pa lamang po sa paghihintay namin nung visa po ni Sophia, siguro sa lahat ng lakad ko, isa po ito sa sobrang excited po ako because it is very seldom na magkakasama po yung buong pamilya sa ministry trip. Just for you to have an idea about this trip, ito po ay ang revival meeting ng gawain po doon sa Paris at mga anniversaries po doon po sa Milan at dalawang kasalan po. Kaya medyo kung tutusin doon sa span of number of days na yon, ipag-stay po doon, talagang magiging very busy po. Pero talagang ang specific prayer ko po, masarap po na magkakasabay kaming makakabiyahe. So, kaya please, asahan ko po ba yung panalangin niyo po dyan? Na gumawa ang Panginoon para tomorrow, kahit na from doon sa embassy, diretso po doon sa airport, para kasabay pa rin po namin si Sophia. And thank you for always praying for me, for always praying for my family. I really appreciate that. Now, ngayon po, may mga birthday celebrants tayo, di ba? May birthday celebrants po tayo. At dito po sa Victory, binati na po natin kanina. Pero siyempre po, magandang gabi sa mga taga Living Water Baptist Church. At umaasa akong naintindihan po ninyo na ngayon po ay nandirito ako sa ating pong gawain dito sa Victory Fundamental Baptist Church. Talagang sinisikap po natin na at least magkaramdaman po tayo sa usapan po ng gawain. So, binabati ko lang po ang aking pong mahal na kapatid na si Aida. Okay? Please continue to pray for her. Ngayon po ay celebration ng anniversary po nila ni Preacher Andy. Okay? So, wedding anniversary po ni Preacher Andy at saka ni Sister Aida. Tapos, Sister Cheryl. Ayan, si Cheryl Philip, nagse-celebrate din ng birthday niya ngayon. Tama ba? Okay, so happy birthday. At sa lahat ng mga may birthdays pa. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo na ang Living Water Baptist Church ay very thankful sa ating isa sa pastoral staff. Siya po ang pastor ng gawain natin sa Living Water Baptist Mission, London. So hilingan ko nga, Pastor Norman, pakitayo nga, at gayon din si Pastor Jabez. Hindi po si Pastor Norman ang may birthday, pero si Pastor Norman po parang araw-araw birthday. Opo, kasi nangyari na po ang proposal, and praise the Lord, sapagkat nag-yes si Sister Jessica. Ayan, si Sister Jessica. Ayan po. So, kawayan natin si Pastor Jabez. Happy birthday, Pastor Jabez. Thank you po, Siyempre pa, kami nagpapasalamat sa buhay mo, Pastor Jabez, at nawa ay patuloy na maging encouragement din kami sa iyo. We are very thankful to God having you as the choir director of Living Water Baptist Church, and at the same time, the pastor of Living Water Baptist Mission, London. And I believe that all members of LWBC will agree with me that you and your family, we consider you as God's blessing in our church. Okay? So, yung mga naniniwala sa Victory, at totoo yung sinasabi ko, palakpakan nyo nga po si Pastor Jabez. Kita mo, bonus pa yan, ha? Oh, ang totoo niyan, Pastor Jabez, mas malakas ang palakpakan dito kasi dinig ko sila. Oo, yung palakpakan natin dyan, hindi ko dinig. So, anyway, wala na pong paligoy-ligoy pa. So, the church and the choir members would like to express our love to you. So, Pastor Norman, pakipresent ka yung love gift ng LWBC at ng ating choir. Napaka-thoughtful ng choir members, Pastor Jabez.
happy birthday sa'yo. At hindi man nangyari na nandyan ako sa'yo physically, palagay ko, kung papipiliin ka, mas maganda yung love gift sa'yo kaysa sa physically, nandyan ako, ha? So, I hope na maging encouragement sa'yo yan. Members, thank you so much. At choir, thank you so much. Okay, Pastor James, sige, baka gusto mong magsalita. Oh, Bishop and Gusto mo, balik ka rin na natin. Ikaw ang mag-preach dyan, kami na makikinig dito. Okay na po ako. Okay na po ako. Thank you po, Bishop. Thank you po, Bishop. Lagi ko pong dama yung pagmamahal ninyo. Kahit po we're physically distant most of the time. But thank you for your care, for your love, kay Mama Marisa, kay Sophia, and to everyone po. Grateful po kami na sa Living Water Baptist Church kami. We feel so loved and so blessed to be here. And sabi ko nga po kanina, Bishop, hanggang dulo na makakasama tayo lilipod sa Panginoon. And yun lamang po. Thank you very much. Thank you, Church. Okay, so Pastor Jebes, again, thank you. Mahal na mahal ka ng Living Water Baptist Church. Thank you po. Kaya, members ng choir, thank you so much sa pagiging thoughtful ninyo. Thank you so much. At sa pagiging thankful ninyo. Actually, yun yung kombinasyon yan. Yung thankfulness at thoughtfulness na ipinakita ng choir members natin, na yun yung manifestation ng kanilang love din sa iyo. Kaya happy birthday at sa lahat ng birthday celebrants natin dito sa Victory, sa Living Water, happy birthday. At maging sa mga kasama natin sa online na kung kayo nagse-celebrate ng birthday nyo ngayon, happy birthday po sa inyong lahat. I believe now we are ready for the message. Amen? Okay, so kung handa na po kayo sa mensahe, buksan po ninyo ang inyong mga Bible sa 1 Corinthians chapter 13. 1 Corinthians chapter 13, babasahin ko po sa inyo ang verse number 11 hanggang verse number 13. 1 Corinthians chapter 13, verses 11 to 13. All right? Kung nakita na sa unang pagbasa, sabay-sabay po tayo. Ready? Begin. When I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. For now we see through a glass darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know even as also I'm known. And now abideth faith, hope, charity. These three, but the greatest of these is charity. Purihin po ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Let us go to Him in prayer. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa patuloy na iyong paggabay sa bawat isa po sa amin. Salamat din po sa patuloy mong pagpapala sa iyong mga anak. Lord, ngayong gabing ito, pinupuri ka namin, dinadakila, at ikaw po ang nais naming sambahin sa aming buhay. Kaya tanggapin mo po ang aming pagsamba. Sa bahaging ito ng aming pakikinig ng iyong banal na salita, ikaw po ang siyang gumabay sa bawat isa po sa amin. Ikaw po ang magpala, ikaw po ang mangusap, at nawa, bigyan mo po kami ng submissive attitude, Heavenly Father. May we be honest sa amin po mga sarili at matuto po kami sa aming tatalakay na pag-aaralang ito sapagkat naniniwala po ako na sa buhay ng mga Kristiyano at sa mga churches, this message is very important to consider. Bless us, O Lord, we pray. For all of these things we ask, in Christ's most precious name, Amen. Amen. You may now be seated. Upo na po tayo. Let me share with you tonight the message of the Lord I entitled, Solve the Problem of Immaturity. Lutasin po natin ang problema ng ating pong immaturity. So this topic, I believe, is very important because in the churches, immaturity po ang dahilan ng maraming negatibong bagay. So that is the reason why dito po sa sulat ni Apostol Pablo, gusto ko pong i-highlight yung pong importansya ng tinatawag nating maturity. Well, in the Bible, ang isang salita po na ginagamit sa maturity is perfection. Perfection. So pag nababasa nyo po sa Bible na ginamit po yung salitang perfect or perfection, hindi po ito nagpapatungkol sa tinatawag na sinless perfection, kundi it is about maturity, spiritual maturity. Kaya para sa pag-aaral na ito, ang ating pong masesentruhan ay ang sinabi niya sa verse number 11. The Apostle Paul said, when I was a child, I spake as a child.
I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. So ito po ang napakagandang larawan na makita sa buhay ng maraming Kristiyano. I believe, mga kapatid, ito po ay malaking blessing kapag dumating tayo sa punto ng ating buhay Kristiyano na masasabi natin ang sinabi at patutuo ni Apostol Pablo. Ano ang kanyang patutuo? Nung ako bata, nagsasalita akong gaya ng bata. Nakakaunawa akong gaya ng bata. At nag-iisip akong gaya ng bata. Pero nung ako ay nagkaedad na, but when I became a man, isinaisang tabi ko na ang mga bagay na pangbata. So, ito po ang maturity na tinutukoy ko sa inyo. But let me tell you this, na ang ating pong binasa, ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa immature church. Ibig sabihin po, ang Corinthian church ay binuo ng majority immature believers. Ang isa sa tawag po sa kanila, carnal believers. So kaya for me, ito po ay magandang pakinggan po natin doon po sa tinatawag nating handang puso at handang kaisipan, natatanggapin natin ang ilang mga bagay na po pwedeng ituwid ng Panginoon sa atin sa magiging pag-aaral na ito. Again, our concern is to solve the problem of immaturity. Amen? Yung malutasang problema ng immaturity. Ito po ang aking pong nais bigyan ng emphasis sa ating pong pag-aaral. Sapagkat ang pinatutungkulan ni Apostol Pablo ay ang mga mananampalataya sa Korinto na kung saan ibinahagi niya ang patutuong ito na ang kanyang intention is to encourage them and to somehow make up their minds na hindi dapat sa pagpapatuloy natin ay hindi tayo nagmamature sa ating buhay Kristiyano. So ilang bagay po ang nais nating bigyang pansin. Sumentro muna tayo doon sa problem of immaturity. Ano po ba ang problema sa tinatawag nating immaturity? Pag sinabi nating immature, okay, ano po ang pinaka-konsepto, ano po ang idea pag sinabi nating immature? It means to say, not leveling up to grow. Pag sinabi nating immature or immaturity, ito po yung mga hindi nagle-level up para sa paglago. Okay? Not leveling up to grow. And this is exactly the point that I would like to give. Because this problem, I can say, problema ng mga taga-Korinto. Sa ating pong naging pag-aaral, niliwanag po natin na kung tutuusin po ang Corinthian church, very gifted. Kung ang pag-uusapan, yung kanila pong status ng pamumuhay, lalo na po doon sa pang-ekonomiya, masasabi natin, wealthy po sila. Kumbaga mga kapatid, sila po pag pinag-usapan yung kapasidad in terms of finances, in terms of material things, in terms of yung mga bagay doon po sa pangkabuhayan, I can say na well-off po sila, okay po sila. At niliwanag ni Pablo na itong church na ito talagang very gifted. In fact, yun nga po ang dahilan kung bakit napansin po ni Apostol Pablo na dahil sa kanilang mga gifts, doon po sa mga kakayahang ibinigay sa kanila, abay dumating doon sa punto na tila nagpapaligsahan po sila. So kaya mga kapatid, doon naman nagmanifest yung problema nila sa immaturity because they are not leveling up to grow. Hindi po sila nagle-level up para magsilago. Mga kapatid, napakalaking benepisyo kung magpapakatotoo tayo ngayong gabi. Dahil sa palagay ko po, majority ng mga members ng church, ng Victory at ng Living Water, hindi tayo mga bago. Mga matatagal na po tayong miyembro. Baka nga po yung iba, nung pong nagpapayunir pa lang sa ministeryo na ating kinabibilangan, nandyan na po tayo, Kristiyano na po tayo. So ang issue natin, hindi kung gaano ka katagal. Ang ating issue, gaano ka na kalago. Okay? So ito po ang mas magandang sentrohan natin.
na doon sa panahon ng ating pagkakristyano, mula nung tayo naligtas, kamusta na po ang ating spiritual life? Are we growing? Ang paglago po ay isang napakahalagang mensahe na ipinarating ng salita ng Diyos sa mga totoong naligtas. Maaalala niyo po, sa sulat po ni Apostol Pedro, hindi po ba ang sabi po niya, as newborn babes, desire the sincere milk of the word that you may grow thereby. Ibig sabihin, bilang mga kaliligtas pa lang, bilang mga totoong naligtas, bilang mga sanggol kay Kristo, ang sabi niya, nasa inyo ang gatas na walang daya na siyang magpapalago sa inyong ikaliligtas. Meaning to say, parang sa pangkalahatan, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to Him be glory both now and forever. Mga kapatid, ang magandang patunay ng ating kaligtasan ay paglago. Kaya for me, problem of immaturity if we are not leveling up. Kung hindi tayo umaangat. Mga kapatid, ang sabi po ng sulat sa aklat ng Hebreo, kabanatang 6 sa talatang 1, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection. Mga Kristiyano, paalala po ito, ang kaligtasan po natin, yan po ay walang pagdududa na tiyak kapag totoo ang iyong pananampalataya. Pero ang katunayan din ng kapagiging totoo ng iyong pananampalataya ay ang pag-step up, yung pagle-level up, yung growth mo. Sapagkat ang growth ay isa sa inaasahan sa mga totoong Kristiyano. Kaya again, usapan ba kung gaano ka katagal o ang magandang maging sentro, gaano ka lumalago? Diba? Kamusta ka na mula nung nasave ka? Kamusta ka na mula nung maging miyembro ka ng local church na kinabibilangan mo? It is very important for us to have an evaluation. Okay? Let me emphasize that. It is very important for every believer to have an evaluation patungkol sa kanyang spiritual standing. Because God is very particular. Parents, I believe you will all agree with me. It is really your joy to see na yung anak mo, mula nung isinilang po siya, habang tumatagal, nakikita mo yung development, nakikita mo yung improvement, mula doon sa pagsilang mo sa kanya, natuto siyang unti-unting magsalita, natuto siyang medyo gumagapang, natuto siyang tumatayo, natuto siyang lumalakad, at ikaw bilang magulang, hindi mo pwedeng i-deny na napakasaya sa bawat improvement, sa bawat development, sa nakikita mong pagsulong, pag-unlad, paglago ng iyong anak, ang puso mo ay nag-uumapaw sa kasiyahan. Mga kapatid, sa tagal na ng pagkakristyano natin, ano na kaya ang damdamin ng Diyos sa nakikita niyang buhay natin bilang Kristiyano? Masaya kaya ang Diyos na nakikita niya na ang kanyang mga tinubos, na ang kanyang mga anak ay nagsisilago sa buhay pananampalataya? Mga kapatid, sa usapang immaturity, sa usapang problem of immaturity, ang ating pong isa sa gustong bigyan ng tinatawag nating pansin o pagdidiin ay ang problema na ang maraming Kristiyano, they are not leveling up to grow. Diba? Ang tagal-tagal na nating mananampalataya, yung usapan sa pagdalo, yan po ba ay kailangang ulit-ulitin pa sa atin? Yung pagbabasa ba ng Biblia, mga kapatid, regular ba nating nagagawa yan? Yung ating pong personal devotion, yung ating quiet time with the Lord, mga kapatid, mga minamahal, paano mo i-claim na growing Christian ka kung hanggang ngayon wala kang tamang panahon sa usapan ng paglilingkod sa Panginoon? Paano mo sasabing growing Christian ka kundi matatag ang iyong prayer life, kundi consistent ang iyong church attendance, kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, kung wala kang personal devotion sa Panginoon, kung hindi ka na-involved sa mga gawain? Mga kapatid, mga minamahal, the problem of immaturity, it is not leveling up to grow. Kaya pagka pinag-aaralan ko po, hindi lang ang Biblia, kundi ang buhay ng mga Kristiyano, sa usapan ng consistency, mga kapatid, ang hindi pag-grow ay po pwedeng usapin ng kaisipan.
Kasi nung sinabi niya, when I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child. So yung hindi natin paglago ay po pwedeng matanaw at makita doon po sa kung paano tayo nag-iisip. Di ba? Yung kaisipan taglay po natin, not just in mind, but also in manner. Hindi lamang po yung pag-iisip, kundi yung pag-uugali. Ibig sabihin, kung matagal ka ng Kristiyano, yung takbo ng isip mo ay pang sanglibutan pa din, kung ang takbo ng kaisipan mo ay pang unbeliever pa din, kung ang takbo ng kaisipan mo ay ang puro pang panimulain lagi, mga kapatid, hindi po maganda. Ngayon, sa usapang ugali. Di ba? It is also good to consider na sa usapan ng growth, tingnan mo yung ugali natin. Di ba? Yung manner of life. Yung ating mga attitude. Hindi ba tayo, kadalasan po, nate-turn off tayo sa mga merong attitude? Pagka sinasabi natin, may attitude tong taong ito, that is negative. Di ba? Negatibo ang ibig nating sabihin. Ito po ay laging gusto kong idinidiin sa mga mananampalataya na kung meron dapat makilala na mabuting tao, na kung meron dapat makilala na taong mabait, dapat ang mga totoong Kristiyano yan. Dapat yung mga anak ng Diyos yan. Pero nakakalungkot makakita na sa mga churches, sila mismo hindi mo kakitaan ng magandang pag-uugali. Diba? So it is good to somehow, diba, learn yung tamang inuugali ng isang tunay na mananampalataya. Kung paano ka rumispeto sa nakatatanda, kung paano inia-apply mo yung golden rule, kung paano iniingatan mo yung iyong pagsasalita, yung manner of speaking mo, mga kapatid, kung paano ka nakikipag-usap, kung paano ka nagsasalita, kung paano ka nag-uugali ng tama sa mga tao sa paligid mo. Mga kapatid, not leveling up to grow in mind, in mentality, mga kapatid, in manner. Pag pinag-usapan ng growth, ang isa sa ating pong laging sinasabi, mature kung mag-isip tong batang ito. Di ba? Nakakatuwa itong batang ito, mature ang isipan ng batang ito. So tayo mismo, sa ganung expression natin, ibinibigay natin yung ating pong talagang pagtanggap sa katotohanan na ang maturity, isa sa manifestation nito, yung way of thinking, yung mentalidad, yung kung anong klaseng mentalidad meron tayo. Kaya kapag tayo po ay isip bata, di ba? Yun po yung sinasabi, parang isip bata ito. Immature. Parang ugaling bata ito. You see? Doon pa lang sa mga expression na yon, makikita nyo na po na sa usapan ng growth, issue dito yung mind, issue dito yung manner. At siyempre bilang mga Kristiyano, pagka ang isang Kristiyano ay totoong growing, makikita yan not just in mind, not just in manner, but also in ministering. Pinagmamalaki mo na nga na napakatagal mo ng Kristiyano. Sabi mo pa nga, kasabay mo pa si pastor nung simulan yung gawain ito. Pero ang tanong, kamusta ka sa usapang pagmiministeryo? Baka hanggang ngayon, alagain ka pa rin. Baka hanggang ngayon, bitbitin ka pa rin. Baka hanggang ngayon, hindi mo pa rin na ipapractice ang tamang practice ng mananampalataya. Mga kapatid, kung talagang growing tayo, ma-involve naman tayo sa ministry. Magkaroon ka naman ng bahagi sa gawain ng Panginoon. Makipagtulungan ka naman sa mga outreaches natin. Makipagtulungan ka naman sa pagtuturo ng bata, sa ministeryong pangbata, ministeryong pangkabataan. Mga kapatid, ang tunay na maturity ay nakikita sa pag-iisip, pag-uugali at pagmiministeryo. Di ba? So, kamusta po tayo sa usapan ng ministering? Kaya ang maturity hindi patagalan. Ang maturity hindi paramihan ng taon. Ang maturity, mga kapatid, ay yung pong makita, yung pong bunga ng ating pong pagsulong at pagpapatuloy. So it is good to somehow consider to solve this problem. Ang dapat para ma-solve, ma-identify muna natin na ang problema ng immaturity, not leveling up to grow. Okay? Second, the problem of immaturity, not living in godliness.
sa usapang problema sa hindi pagmamature, sa hindi pag-unlad, sa hindi pag-asenso, sa hindi paglago. Sa usapang problema sa immaturity, I believe ito po'y nahahayag sa pamamagitan po ng hindi natin pamumuhay sa kabanalan. Okay? Not living in godliness. Alam nyo, isang bagay na Kristiyano tayo. Isang bagay na ikaw ay mananampalataya, pero it is another thing, mga kapatid, na makita ang Diyos sa buhay ng mananampalataya. Amen? Pagka sinabi nating godliness, ang simple concept dyan, makikita mo sa buhay ng tao yung Diyos. Di ba? That is actually one of the ideas ng tinatawag nating God-magnifying life. Na kapag ka Kristiyano ang pinag-usapan, natatanaw sila. I remember one song, Let Them See Christ in Me. Mga kapatid, living in godliness is very important. Kaya doon sa issue na ito, not living in godliness, ano ang mapapansin nyo po? Tumutok tayo mismo sa Korinto. At habang tinututukan natin ang usapin sa problema po ng Korinto, not leveling up to grow. They are not leveling up, mga kapatid. They are not living in godliness. Bakit? Sapagkat sila'y nabubuhay sa carnality. Tingnan nyo po ang sabi ng chapter 3, please. 1 Corinthians chapter 3. Hindi ba malinaw na talagang direktang sinabi ni Apostol Pablo sa kanila sa verse number 1 ng 1 Corinthians chapter 3? And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. Mga kapatid, sometimes, sa buhay po natin, medyo naapektuhan tayo kapag ka ang preaching medyo may talas. Diba? Bagamat, kung iisipin nyo mabuti, ano ba dapat ang katangian ng preaching? Di ba dapat ang preaching may talas? Bakit? Kasi sa preaching, ang pinag-uusapan, salita ng Diyos. Ano po ba ang karakteristik ng salita ng Diyos? Hindi ba matalas? So, mas hindi po bagay na nagpipreach ka ng matalas na salita ng Diyos, tapos nagpipreach ka ng walang talas. So, tama lang na dapat sa preaching, matalas. Pero dapat ang matalas, yung salita ng Diyos, hindi yung dila ng preacher. Diba? Yun naman po ang paalala natin. Ang magandang talas na maranasan ng mga mananampalataya, yung talas, yung kataliman at katalasan ng salita ng Diyos. Hindi yung matalas na dila ng mga nangangaral. Diba? Kaya ako po'y medyo opposed doon sa mga mangangaral na kailangan pang gumamit ng mga masasamang salita o sabihin nating mga mabibigat na salita, samantalang para sa akin, sapat ang salita ng Diyos sa usapan ng talas, sa usapan ng weight, mga kapatid. And I am telling you, ang problema ng church ng Corinth, directly from the mouth of the Apostle Paul, ang sabi niya, and I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. Now, for you to have an idea, anong problema nila? Carnality. Ano ba ang ibig sabihin ng carnality, mga kapatid? Yung po bang para kang laging bata sa iyong buhay pananampalataya. Therefore, problem of immaturity nga yan. Di po ba? Problem of immaturity yan. Tingnan nyo po, mga kapatid, sa Hebrews chapter 5. Hebrews chapter 5. Okay? Kung papansinin nyo po, madalas binabanggit ko sa inyo, yung sinasabi sa verse number 12. For when for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. Pero ang gusto ko ngayon, sa pagkakataong ito, liwanagin sa inyo yung paglalahad ng writer. Ang sabi po niya, mga kapatid, sa verse number 13, for everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. But strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Mga kapatid, kaya kaugnay po nung pagle-level up, ito yung matuto tayong tumanggap kahit ng mga sharp rebuke from the Word of God. Kumbaga yung mga meat, di ba? Mga Kristiyano, bata lang po yung kailangan, parang, sorry sa term, parang inuutu-utu mo siya.
Di ba? Bata lang po yung medyo parang kailangan pahimas lagi ang pagsasalita mo sa Kanya. Pero kung tayo po'y tumatagal na sa ating spiritual life, dapat nag-grow na tayo. Ang karnal, ang gusto niya lagi, puro pangbata, mga kapatid. Yung mga hindi nag-grow na mga mananampalataya, ang gusto nila lagi, puro mga pangbata. Pero kapag raw po ang isang Kristiyano ay nagmamature, natututo na siyang kumain at ngumuya ng karne. Amen? Yun po. Yung mga karnal, ito po yung ang takbo ng isip, parang unbeliever. Di ba? Yun ang kaibahan ng karnal. Doon po sa mga natural men. Ang karnal, safe, pero parang natural men, kung buhay ang pag-uusapan. Okay? So kaya mga kapatid, yung classification po, malinaw sa atin. Yung natural man, sa sinasabi ni Paul sa Corinto, mga unsaved yun. Yung mga spiritual, yun yung mga mature. Yung nasa gitna niyan, carnal Christian. Kapag ka po ikinapit natin yung salitang Christian, kahit na carnal ang salitang ginamit mo, save yun kasi Christian eh. Okay? Pagka carnal lang, unsaved yun. Pero pag sinabi mong carnal Christian, saved but live like an unsaved. Yung kaisipan, yung pag-uugali, mga kapatid, yung klase ng kanyang lakad, parang unbeliever. That is the reason why yung buhay po nila nagiging confusing. Mga kapatid, pakinggan nyo pong mabuti ito. Ang kalooban ng Diyos bilang Kristiyano, mabuhay tayo sa kabanalan. Amen? We need to live a godly life. Pero ang problema sa immaturity, not living in godliness, at ang isa sa manifestations po niyan, living in carnality. Okay? Ano pa po? Lots of contentions. Pagka po immature, pagka nag-usap tayo ng problem of immaturity sa church, ito po yung laging may issue. Ito yung laging may kairingan. Ito yung laging may kadiferensya. Ito yung laging may kapintasan. Laging may pinipintas ang tao, may sinisira ang tao. Carnality po, yung pong kalagayan na hindi mo magawa, na ibigin mo ang kapatid mo, at ang laging takbo ng isip mo ay ang maging baha-bahagi. That is exactly what the Apostle Paul told them. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. I have fed you with milk and not with meat, for hitherto you were not able to bear it, neither yet now are ye able. For ye are yet carnal, for whereas there is among you envying. Huwag mong sasabihin sa aking spiritual ka kung ikaw yung mainggitin, ho? Diba? Ano po ba ang isa sa pwede pong kapahayagan ng pagkamainggit? Di ba? Yung pong pangimasok sa buhay ng may buhay, at yung pong kung wala ka nung meron sila, magsasalita ka ng laban sa kanila. Mga kapatid, ang sabi po, for whereas there is among you envying and strife and divisions, are ye not carnal and walk as men? Di ba? Alam nyo naman yung naging problema po nila eh. Puro naman mangangaral ng Panginoon yan. Kaya, mga kapatid, isa po ito sa masasabi po nating pagkakataon na mapatunayan natin ang spirituality natin. Sa ating pong konteksto ng ministeryo ngayon, iba-iba ang nagpipreach, may mga preacher na nangangaral. Kapag kayo po ay nagkakanya-kanya, siya dapat ang preacher lagi, siya ang gusto kong preacher. Kapag ganun po, takbo ng isipan po natin, maniwala po kayo, carnality po yan. Ang spirituality po, alam natin na ang issue, hindi kung sino ang nangangaral. Ang issue, mga kapatid, ay ang salita ng Diyos. Amen? So kaya po, nakakatuwang makita na sa kabila po ng sitwasyon, like for example, siguro po magandang halimbawa na dyan, yung pong pastoral staff ng Living Water Baptist Church. Pag tinignan nyo po, pwede na mayroong ilan sa kanila na una pa sa kay PNG. Pero tingnan nyo kung gaano sila ka-supportive kay PNG. Tingnan nyo po kung gaano po sila ka-loving sa amin pong resident pastor doon.
Paano po sila magpakita ng appreciation sa bawat tumatayo at nangangaral? Kaya nga sabi ko, one thing na masasabi kong dahilan kung bakit nagiging easier para sa akin po yung klase ng ministeryong ipinagkatiwala ng Panginoon. Publicly, gusto kong alam nyo po ito na malaking factor ang napakagandang puso ng mga mananampalataya. So maintindihan niyo po ako na sinasabi ko po yung sa Living Water Baptist Church because that is exactly what I am experiencing, that as I pastor the church, nagiging madali sa akin kasi talagang alam nila yung tibok ng puso ng Diyos, tapos yung kanilang leader, at never akong naka-experience na kahit na na-appreciate nila yung mga preachers and pastors na ginagamit ng Panginoon, naging karibal at kakompetensya ko po. Never. I really like their attitude. Mga kapatid, alam niyo ang isang maganda? Lahat ng nagpipreach sa Living Water, wala po akong naramdaman na nagpapaliksaan sila sa isa't isa. And the same thing na nagugustuhan ko po sa mismong mga tumatayo, sa mismong nangangaral, na hindi tayo nagpipreach para ipakita na mas magaling tayo sa ibang preacher. That is carnality. Because I believe, ang dapat takbo ng isip natin, paano mayu-unite ang tao, hindi paano madidivide. Diba? Napaka-dangerous po kapag halimbawa lang may nakaka-appreciate kay Evangelist Poy Aguilar. Napaka-dangerous po kung ang gagawin ni Pastor Poy, kukunin niya yung loob ng tao at magiging dahilan para magkahati-hati. The reason why, ang ganda po na nagiging takbo ng ministry, because if you will appreciate them, alam niyo sasabihin nila, Pastor Poy, nako, laking bagay po talaga na may tatay na nagturo sa amin. Ang laking bagay po talaga na may pastor na nagturo sa amin. Alam niyo po, yung ilang mga pagkakataon na nakapag-ministeryo kami, yun po yung mga attitude na masasabi po natin. Si PMJ, kaya po gumaganda yung direksyon ng ministry. Mga kapatid, nakita ko po kung paano niya masasabi nating i-apply kung ano po yung mga natututunan. Mga kapatid, alam niyo po ba na posible na may mga inalagaan po ako na po pwedeng mas may kakayahan kaysa sa akin? Kung magsasalita tayo sa salitang galing, hindi ako magtataka na marami akong tinetrain na pwedeng mas magaling sa akin. Sa gandang lalaki lang sila wag magtatry. Kasi hindi naman kailangan, okay? Makala nyo, sasabihin ko, hindi sila mananalo. Ang gusto ko pong i-point out, hindi ako nag-train para may makakompetensya ako. So the same thing sa church. Hindi tayo naglalagay ng iba't ibang speaker para magkaroon kayo ng division. Hindi. Gusto ko makita nyo na ang ministry, complementing. Ang ministry, cooperation po yan. Kaya bawat nagpipreach, i-appreciate natin. Huwag nyong hanapan ng galing. Ang ating magandang attitude, i-appreciate ang nagbiministeryo sa atin. Kaya nga sabi ko, mga kapatid, mga minamahal, yung takbo ng church, hindi naman talaga yung setup ang problema eh. Laging ang magdedetermine ng problem, attitude. At sa usapan ng attitude, spirituality is very important. Mga kapatid, pagka po problema sa immaturity ang pag-uusapan natin, ang lalabas na problema dyan, living in carnality. Okay? Lacks of contention. Lagi na lang may pagtatalo-talo. Lagi na lang may pag-aaway-away. Living Water, payagan nyo to ha. Babanggitin ko lang. Alam nyo po ba na nung inabutan ko po yung ministry sa Living Water, meron nga po nagsabi na, naku, inawa ko yung Living Water. Para kang kumuha ng bato na ipupukpok sa ulo mo. Mga kapatid, actually po, tama po sila eh. Na nung pinagpastoran ko yung Living Water, para talaga akong kumuha ng bato. Pero hindi para ipukpok sa ulo ko. Bato na po pwede kong maging kalangan para laging nakataas ang kamay ko. Because I can say, mga kapatid, that God is really great. God is really good. God is really gracious. I really appreciate God for giving Living Water Baptist Church to me and for giving me the opportunity to preach to them, to pastor them. Why? Because they are very useful na nagiging encouragement ko po sa ministry. Yun po
po yung eksaktong nararamdaman ko kahit po pagod ako na pumupunta rito. Pag nakikita ko yung mga mananampalataya na sa kabila po ng mga sitwasyon, nandyan kayo, nag-e-express kayo, nandyan yung sinasabi nyo po, yung mga words of concern, words of encouragement, blessing po sa akin yan. Mga kapatid, ang ministeryo po ay obligasyon, pero sa totoo lang, hindi burden. Amen? Kaya pagka po ang dating ng ministry burden, isipin nyo po, kung ikaw ay magpapastor na wala kang gagawin kundi pag-ayusin yung mga magkadiferensyang miyembro, ano mararating ng gawain? Di ba? So, nung po nagpapasimula kami, pagka po yung ladies fellowship namin, naku, maniwala kayo, Living Water, di ba totoo to? Issue rito, issue roon. Di ba? Kaya nga tayo naglalagay ng tagapanguna para nang sa ganun may direksyon. Ngayon, wag mong isipin na yung tagapanguna kaya nandyan kasi mas magaling sa inyo. Hindi po. Kaya lang ang principle, pag naglagay ng tagapanguna, ang pinakamalaking tulong na magagawa mo sa kanya ay ang suportahan mo siya. At ang pinakamalaking problema na maibibigay mo sa leader ay yung magpilit ka na magmarunong ka sa kanya. Hintayin mo yung turn mo. Hintayin mo yung pagkakataon na ang Diyos mag-lead, na ikaw naman ang ilagay sa posisyon, sapagkat yan po ang prinsipyo ng Panginoon. Kaya thankful ako na kahit ako ay ganito lang, natuto nyo akong kilalanin, natuto kayong sumuporta, umagapay, sumunod sa aking leadership, and I'm telling you, mas may mararating ang gawain kapag ka nagkakaisa. Amen? Pero sa usapan ng carnality, laging young people, maganda bang tingnan? Kapag ka hindi kayo united? Healthy ba sa church yan? Mga Kristiyano tayo, ang espiritu natin iisa. Mas lalong dapat tayo ang maging close. Kung ang unbeliever, palibasa, isang espiritu meron sila, nagkakasundo sila. So dapat yung believer, magkasundo dahil magkaisa tayo ng espiritu. Ngayon, kung ikaw, unbeliever, nakakasundo mo, tapos yung kasama mo sa church, hindi mo nakakasundo, check mo yung balahibo mo. Baka yung unbeliever ang kaspiritu mo, hindi yung ka-church mo. Mga kapatid, panahon na para lutasin natin ang problema ng immaturity. Do not live in carnality. Mga kapatid, iwasan natin yung mga contention. So ito po ang makikita nyo, nakakapigil sa growth ng church kapag lagi na lang tayong may problema. Unity. Kaya sabi ni Pablo, di ba kayo karnal? Kasi yung ilan sa inyo nagsasabi, siya gusto ko siya gusto ko tinanong ni Pablo, sino ba sila? Iba-iba ba sila? So attitude. Dapat kapag may maturity, mabigyang pansin po natin yan. Okay? Number 1, malinaw, living in carnality. Number 2, lots of contention. Number 3, losing charity. Alam niyo po ba kung bakit tinalakay ni Apostol Pablo ang 1 Corinthians chapter 13? Ito po ay dahil sa kanilang kalagayan na may kakayahan nga sila, may galing nga sila, ginamit sa paligsahan, ginamit sa pintasan, ginamit sa pagkakabahabahagi. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, kahit sunugin mo pa katawan mo na pinakahain, kung walang pag-ibig, walang kabuluhan ng lahat. Tingnan niyo po sa verses 1 hanggang sa ilang mga talata ng ating teksto. 1 Corinthians chapter 13. Though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profited me nothing. Sino sa inyo nakakasunod sa pinaka-konsepto na idinadrive ni Apostle Paul? Huwag mo nang ipagmalaki yung kagalingan mo kung hindi ka naman nabubuhay sa pag-ibig. Galing mo ngang kumanta,
wala namang pag-ibig. Ang yaman mo nga, wala namang pag-ibig. Malaki nga binibigay mo, wala namang pag-ibig. May posisyon ka nga, wala namang pag-ibig. Yun ang sinasabi po ni Apostol Pablo rito. So it means to say that in rebuking their carnality, their immaturity, the Apostle Paul emphasized to them the importance of charity in everything dapat gawin natin sa pag-ibig. Chapter 14, verse number 1. Follow after charity and desire spiritual gifts, but rather that you may prophesy. Mga kapatid, sa lahat ng gagawin natin, tingnan niyo po yung last verse ng chapter 13. Okay? Ang sabi po, and now abideth faith, hope, charity, these three, anong sabi? But the greatest of these is charity. Well, for me, as I observe my ministering, alam ko ang isang na-appreciate ng mga members sa akin ay yung maramdaman niyo po ang puso ko sa inyo. Dahil ang far view, hindi malapit yan. Please don't get me wrong. Do not take it negatively. Diba? Pwede kong isipin, hindi ko naman kayo responsibilidad. Pwede kong isipin yan. Sapagkat alam nyo, hindi naman talaga ako ang nagpapastor sa inyo. Pero alam kong hindi nagkakamali ang Panginoon. Amen? Na nung nilagay niya ako sa sitwasyong ito, sapagkat alam ng Diyos na sa ganitong paraan siya mag-ooperate, and I am very happy to see na hindi man lahat, pero nararamdaman ko that majority of the members of Victory Fundamental Baptist Church, you really appreciate the love of your pastor. Mga kapatid, mahal ko talaga kayo eh. May mga pagkakataon po, na inahatak ako ng laman ko dahil sa pagod. Inahatak ako ng isipan ko dahil sa mga hindi ko gusto. Pero ba't heto pa rin ako? Kasi mahal ko kayo eh. It is the love of God. Yung mga ugali minsan na hindi magkasundo-sundo, yung pintasan dito, pintasan doon, yung talagang makikita nyo po na mga personalan sometimes. Sa isip-isip ko, kung hindi sa pag-ibig. Ngayon, bago mo sabihing nabubuhay ka sa pag-ibig, intindihin mo muna yung message ng Panginoon sa usapin ng pag-ibig. Verse number 4. Charity suffereth long and is kind. Charity envieth not. Charity boundeth not itself. It's not puffed up. That not behave itself unseemly, seeketh not her own. It is not easily provoked, thinketh no evil, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Okay? Sabay-sabay, verse number 7 and 8. Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. Nararamdaman niyo yung weight? Pero sa problema ng immaturity, yun ang wala. Pagmamahal. Sasabihin mong mahal mo kapatid mo na sinisiraan mo siya? Sasabihin niyo po bang nagmamahalan tayo na hindi natin magawang mapakisamahan ng isa't isa? Sasabihin mo bang pagmamahal yan na nung nagkaroon ka ng diferensya sa kapatid mo, hanggang ngayon, hindi mo pa mapakawalan ang sakit ng loob at ang sama ng loob o ang galit sa kanya? Bear it all things. Mga kapatid, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Yun ang tunay na pagmamahal. Mga kapatid, sa totoo lang, marami akong positibong karanasan kung ang pag-uusapan, pagpapastor dito. Maraming positibo, pero ayoko rin po ikaila na marami rin pong mga karanasan na kung hindi pag-ibig talaga, susuko ka eh. Hindi ba kayo sa mga pinagdadaanan nyo sa buhay, ba't kayo nagpapatuloy? Kasi mahal nyo ang Panginoon eh.
Di ba? Dahil mahal niyo ang Panginoon, binabaliwala niyo yung maraming bagay na po pwedeng humahatak sa inyo para lumayo na. O kaya, naglalagay dun sa inyo sa kaisipang gusto ko nang tumigil. Pero every time na naiisip mo na Diyos ang dahilan kung ba't ako nandito, dahil mahal ko ang Panginoon, walang kahit anuman dapat na magpahiwalay sa akin sa pag-ibig ng Panginoon sa akin at maging sa pag-ibig ko sa Panginoon. Amen? Mga kapatid, living in carnality. Lots of contention and losing charity. Nakadalawa na po tayo. Ang problema ng immaturity, not leveling up to grow. Ang problema ng immaturity, not living in godliness. Ang problema ng immaturity, not lifting up God. Diba? Makikita niyo yung isang taong may problema sa maturity, sarili niya bida. Kailangan siya lagi yung nasa limelight. Kailangan siya lagi yung nabibigyan ng posisyon. Kailangan siya lang lagi yung entitlement na tinatawag. Yung masyadong dinidibdib na ako yung pastor. Na masyadong dinidibdib, ako yung leader. Okay? At ang mabigat pa sa iba, hindi kayang kilalanin ng leader, ang tingin pa niya, mas ako dapat ang nandoon. Meron tayong choir. Let us appreciate na may music ministry tayo. Meron tayong mini orchestra na ngayon po medyo lumalaki-laki na. Amen? Appreciate. Yun yung magandang ano po natin. Mga kapatid, laging napakaganda na sa bawat pagkakataon na ibinibigay ng Panginoon sa atin, ang glory sa Panginoon dapat. So kaya 3 bagay po ang po pwede natin gawin sa usaping ito. Di ba? Kasi yung problem of immaturity, not lifting up God, meaning not emphasizing His grace, not expressing His goodness, and not exalting His glory. Kapag ka po ang isang tao karnal at may problema sa immaturity, ang makikita nyo po dyan, hindi niya ini-emphasize yung biyaya ng Diyos. Di ba yun ang magandang attitude? Di ba yan yung laging binabanggit ko po sa inyo? At ewan ko lang po doon sa mga pinangangaralan ko po na hindi biro yan, na hindi namin kayang ipaliwanag kung paano nakakayanan ng lahat ng yan hanggang sa lagi akong lumulundo. Praise God for His enabling grace. Lagi mo isaksak sa isipan mo yan. Hindi ka kaya leader ng isang ministry sa church dahil ang galing-galing mo. Biyaya ng Diyos sa iyo yan. Amen? Biyaya ng Diyos kung bakit ka nakapag-preach. Biyaya ng Diyos kung bakit ka nakapag-lead. Biyaya ng Diyos kung bakit ka nakapag-ministeryo. Biyaya ng Diyos kung bakit ka nagagamit. Lagi mong bigyan ng emphasis, grace, and nothing but grace. Not lifting up God by not emphasizing His grace, by not expressing His goodness. Mga kapatid, yun ang magandang ugali dapat natin. Na lagi nyo pong i-express kung gaano kabuti ang Panginoon. Amen? Napakabuti ng Panginoon. And not exalting His glory. Kaya sabi ni Pablo sa kanila, kumakain kayo, umiinom kayo, kahit ano ginagawa nyo, gawin ang lahat sa kalwalatian ng Panginoon. Narinig nyo po mga kapatid? Di ba? So, ang problem of immaturity sa ating pong pinag-aaralan ay nahayag because they are not leveling up to grow. Because they are not living in godliness. And because they are not lifting up God. Yung pong dapat sa takbo ng isip ng Kristiyano, we need to always emphasize the grace of God. Pero kapag ikaw ay immature, hindi yon ang magiging kaisipan mo. Ang palalabasin mo, magaling talaga ako talaga yung naging dahilan, ako yung susi. Mga kapatid, always acknowledge and emphasize the grace of God in everything you do, because if not of the grace of God, we are completely
nothing, mga kapatid. So I praise the Lord. Because in spite of the fact na ako ay ako lang, but because of the grace of God, nakakagulat ang pwedeng may accomplish ng biyaya ng Panginoon. 1 Corinthians 15 and verse number 10, but by the grace of God, I am what I am, and His grace, which was bestowed upon me, was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God, which was with me. Ito maging ugali natin sa usapang Kristiyano, sa usapang church. Let us always emphasize the grace of God. Amen? Biyaya. Alam niyo po ang magandang magiging resulta ng isang Kristiyanong laging biyaya ng Diyos ang binibigyan ng emphasis? Hindi ka yayabang at hindi ka manghahamak ng iba. Hindi mo mamalitin ang kapwa mo. Bakit? Kasi alam mong ikaw, kaya ka lang nakakanta dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya ka lang nakapag-preach dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya ka lang nakatugtog dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya ka nakapagbibigay dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya ka napagtuturo dahil sa biyaya ng Diyos. Biyaya, biyaya, at biyaya lang ng Diyos ang lahat ng dahilan kung bakit tayo po ay naging tayo. Express the goodness of God. Yan ang luluta sa problema ng immaturity. Pag natutunan po nating laging bigyan ng emphasis ang biyaya ng Diyos, pag natutunan nating laging i-express ang kabutihan ng Diyos, ang isang taong immature, laging negative yan. Laging yung mga negative ang nasa sentrohan yan. Pero yung nagmamature sa lahat ng sitwasyon, still, yung goodness ng Diyos ang laging ine-express. Mga kapatid, ang Diyos ba'y mabuti? Na-express ba natin yan? Ang solusyon sa problem of immaturity is to always exalt His glory. Lagi, kalwalatian ng Diyos. Kasi, when I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Mga kapatid, pinakita ko po sa inyo ang problema ng immaturity. Not leveling up to grow. Kung talagang tayo po ay lumalago, mga kapatid, sana po makita to sa ating pag-iisip, sa ating pag-uugali, at sa ating pagmiministeryo. Kung ang tagal-tagal mo ng Kristiyano hanggang ngayon wala ka pang ministry, huwag mong ipilit na malago ka na sa iyong buhay pananampalataya. Kung ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, hindi mo pa alam ang tamang pagsasalita, huwag mong palabasin na malago ka na. Kung ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, kung mag-isip ka para ka pa ring bata, huwag nating palabasing tayo po ay mature Christian. Live in godliness. Amen? Yun po dapat, mga kapatid. Hindi sa carnality, hindi sa contention. Hindi dapat ang buhay natin nandoon po sa laging pag-aaway, pagtatalo-talo, pagkakanya-kanya. Kaya mga kapatid, kayo magtanong, kamusta ang church natin? Kamusta itong Victory Fundamental Baptist Church? Can we consider our church na mature? So pwede nating sabing oo. Pero ang oo natin, hindi yun ang magpapatunay. Ang magpapatunay, yung pong pamumuhay, pag-uugali, pagsasalita, pag-iisip, pag-unawa, at pagmiministeryo natin. Amen? Mga kapatid, always lift up the name of God. Emphasize His grace. Express His goodness. And exalt His glory. Mga kapatid, napakalaking tulong sa usapang Christian life at sa usapang church ang tinalakay natin
ngayong gabing ito. Please, let us solve the problem of immaturity. Tumayo po tayong lahat. Magkaroon po tayo ng sandaling oras ng pagbubulay, reflection, meditation. The Apostle Paul said, "When I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things." Habang nakikinig tayo sa mensahe, nagkaroon po ba tayo ng evaluation? Meron po bang naging dating sa atin ang mensahe ngayong gabi? Hindi ito usapan ng kung gaano ka katagal. Usapan ito ng kamusta ang iyong pag-iisip? Kamusta ang iyong pag-uugali? Kamusta ang iyong paglilingkod? Usapan ito ng pamumuhay na maka-Diyos. Not living in carnality, hindi po sa laging contention, kundi sa pag-ibig. Na talagang ang tibok ng puso natin ay ang tibok ng puso ng Diyos. Sa ating paanyaya ngayong gabi, don't just come. Lumapit ka ng may bagbag na puso, umaamin sa harapan ng Diyos, na nakita mo talaga, nasalamin mo talaga ang iyong buhay bilang Kristiyano. At sa naging pakikinig mo, may mga pagtutuwid na ginagawa ang Diyos. Meron kang realization sa bahaging nakita mo na kinakakakitaan tayo ng immaturity. Kaya ngayong gabi, if the Lord talk to you, if the Lord touch your heart, you come to the altar, pray to God, talk to God, and tell God, Lord, what a rebuke. Huwag kang basta lalapit. Tiyakin mong paglalapit ka, willing ka na i-apply ang mensahe na napag-aralan po natin. Na kung may kadiferensya ka, hindi pala magandang buhay ng Kristiyano yon. Na meron tayong mga kadiferensya, kalayo ng kalooban. Ang tama pala, merong pagmamahalan na handang magpatawaran, handang magdalahan ng bigat ng isa't isa, handang magyakapan sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay dahil sa Diyos. Yung bang temptation minsan na agawin natin yung glory, na ang ibida natin, sarili natin, immaturity po yan. Ang isang Kristiyanong mature, laging ang emphasis niya, biyaya ng Diyos. Laging ang expression niya, kabutihan ng Diyos. At laging ang itinataas niya, kaluwalhatian ng Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, ito'y magandang pagkakataon para ituwid sa Diyos ang dapat ituwid. Let us solve the problem of immaturity by applying this message. Dakilang Diyos, you know our hearts. You know the sincerity of your children. Panginoon, nandito po kami humbling ourselves before you, admitting our shortcomings.
admitting our failures, and asking for your grace to help us, O God. Lord, we want to grow. Gusto naming mag-level up. Help us, O Lord, that we may apply this message in our lives. Thank you so much for this very important reminder. Thank you, Lord, for this sharp rebuke. I pray, O God, that the impact of this message might be felt in our church. Nawa makita po namin ang laki ng magiging tulong nito, Panginoon. Yung bang samahan ng mga Kristiyano na mararamdaman ang Espiritu ng Diyos na siyang nagahari. Na sa buhay po namin, makikitang may development, merong improvement sa pag-iisip, sa pag-ugali, sa pagmiministeryo. Na makita dakilang Diyos na talagang ikaw ang aming ipinamumuhay at ang iyong salita. At ikaw ang bida, sentro sa buhay namin at sa church na ito. Salamat po sa katapatan ng bawat isa. Salamat po sa iyong mga anak. Ngayong sandaling ito, Diyos, igawad mo po ang iyong basbas, igawad mo po ang iyong pagpapala, bigyang lakas ang bawat isa na may apply po ang mensahe at ang application na ito ay maramdaman sa church at maging malakas na impact dakilang Diyos ng resulta ng mensahe. Thank you so much, Heavenly Father. We praise you. We honor you. We give all the glory to you alone. In Jesus' most precious name, amen. Amen. Thank you so much. Go back to your seat, please.